Narito na ang inaabangan ng marami, ang salpukan nila Meow Meow at ang naghahangad ng youngest GM na si Faustino Oro at the age of 12. Matindi ito mga kamatyas, nagsalpukan na. At susunod kagad natin ang best game naman na napili nating nagpayanig ng round number 5 sa Masters Division. Pero bago po yan, ay sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon. Hango pa ito sa ongoing Wike and See, laro ni Kamer at ni Fedusi Vladimir, nag-sacrifice ng knight, tapos Check. kinapturan. Sinangga, then capture, nakatretsyong queen, obligadong capturein ng queen din. At may knight c4, may bawi kagad sa isang pyesa, ang bilis kagad oh. Pagkabawi, kumbaga sa lugaw, tubong lugaw. Kasi po, ang ganda ng pawn structure ng puti, very solid, watak-watak ang pawn structure na mahina sa black at ito ay matagumpay na na-convert ni Kamer na ipanalo niya mga kamatsas. Ganyan kaganda ang Internet Chess Club. Ongoing pa lang ang super tournaments, nakukuhanan na ng magagandang pang-puzzle, pang-training para lumakas ang analysis natin. Kaya, kayo po ay mag-download na ng Internet Chess Club, downloadable sa Play Store and App Store. Gisahin na natin ang salpukang Meow Meow at Fausti ang ginawa nag-E4. E5 si Fausti, Knight F3, Knight C6. Tinirahan ni Meow Meow ng 4 knights game. Nag-Bishop B5. Yan talaga ang main line dyan mga kamatsas. Kasi po kaunting kaalaman lang dahil sanay tayo na sa madalas nating pag-a-analyze na yung Bishop nilalagay sa C4 na parang Gyokopyano. Dami na nating na-analyze niyan mga kamatsas. Pero hindi tutugma sa 4 knights game ang Bishop C4. Bakit po may Knight takes E4 kagad na sacrifice? Yan ang delikado dyan. Dalawa linya dito, pag kinapture may D5. Bawi na, plus makakapag-develop ang black ng maluwag, maganda sa sentro. Walang problema sa usapang developments. Ngayon, kung kakapturin naman ng bishop yun, kakapturin lang, takes and then D5, check. Tatago lang ang king doon, then later on ay inyo-neutralize ang knight at buong-buo sa black ang sentro at kahit hindi nakapag-castling yan, very strong pa rin ang black at madalas na nanalo black dito. Okay po? Kaunting kaalaman lang sa opening mga kamatsas para may background po tayo ha. At dito kaya nagbi-bishop B5 dyan pumupunta. Hindi applicable yung knight takes E4. Wala sa bishop C4 eh. At dito po pag bishop B5, ang plano ka-capturein yung knight para may capture na kagad sa E5. At dito ang naging treatment ni Fausti, bishop D6. Interesting. Kasi suporta kagad sa E5 at mabilis makapag-castling. Kaya interesting eh. Pero ang drawback side, itong bishop, natatakpan yung pawn na, syempre yan ang tinutulak dyan, para sa development naman ng light square bishop. Paano makakapag-develop ang light square bishop? Ipit lalabas, no? Kaya may drawback din pero interesting. D3, castling, at nag-H6 para walang sundot ng mga nakakailang na pin. Syempre, si Meow Meow ang kalaban mo. Nako, i-anticipate mo yung mga maagang pagpasok ng pyesa. Nag-Bishop A4, iwas muna dahil para di matempohan ng A6. Nag-Rook E8 muna. Ayan, ready muna. Para dito po, anytime, pwede nang halimbawa ang Bishop ilagay sa C5. Wala nang pangamba na kakapturin yung knight, mabibitin yung pawn sa E5. Yan ang purpose ng Rook E8 para depensahan yung pawn E5. At dito, nag-Knight D5. Sabi ko nga po, paglaro ni Meow Meow mga kamatsas, asahan mo yung maagang pag-atake ng kung hindi knight, bishop, pawn, o knight d5, yan ang lumalabas na novelty. Kasi po sa posisyon na to, ang madalas ginagawa ayon sa database ay bishop e3, h3, rook e1, at a3. Yan na ang mga naganap dyan. Pero itong knight d5, bago. Ano sa Chinese? Bagong noodles. Kimchi, san ba? Korean yata yun eh. O, knight d5. Kinain lang ni Fausti. Takes, kasi may knight e7 siya, kaya niya kinain yan. At nag-d4, ayan po. Kung ako ang puti, ito ang expected move ko dyan, c4 para suportahan yung pawn d5, ano? Pero kay Meow Meow, tinirahan niya ng d4, sabayan ng pasabog sa gitna. At kinapture naman po dito ni Fausti at nilagyan ng X ng computer ni Stockfish, no? Kasi ang gusto ni Stockfish, E4, sugod bago kainin to. Yun nga lang, may malalim na nakahanda dito mga kamatsas. May knight E5. Na halimbawa, pakita ko lang sa inyo sandali, ano? Knight takes D5, may ganun, no? May mga ganung likot-likot, oh. Malupites. At kapag kinapture yan, may queen H5 check. Na dito, talagang pwersado na ang black to give up the knight sa D5. Mag G6 na lang, tapos ka-capturein, and then king G7.
Yan ang pwersado. Bakit? Konting kaalaman lang po. Teka lang muna, no? O kapag nagking E6 kasi para tabihan yung knight, para ma-maintain ang pagkalamang ng isang pyesa, nagkakamali po kasi mayroong Queen G6 check. Na dito, assume lang natin, iharang ang knight, may sundot ng Bishop B3 check at maagang pagpanaw dahil sa matyas. Aray ko. May ganyan mga kamatyas, ano? So, konti lang yan mga kamatyas. Gusto ko lang maipakita sa inyo yung background na nangyayari sa bawat opening. Ano yung mga laman? 'Di ba? O, kinapture ang D4 pero nag-knight x D4 si Meow Meow. Ang gusto ng computer dito ay simpleng queen lang po ang ipang-capture. Knight ang pinang-capture. Di ibig sabihin, may libre na namang pawn sa D5. Pinapakain na naman, pinapainan na naman ni Meow Meow si Fausti. Hindi magulangan ang naghahabol na youngest ever grandmaster na magbe-break kay Mishra, hindi magulangan Bakit? Ano ba meron po kung kakapturin ang pawn sa D5? May simpleng knight F5. May atake sa knight, tumatagos ang atake sa bishop kasi kakapturin yun di naman makasi-6 para depensahan, hanging ang bishop. So, papangit po ang pwestuhan dito ng black pagka ganyan. Kaya, ang ginawa dito ni Fausti, nag-C6. Para pag nakuha niya yung pawn sa D5, buong buo. At dito, mga kamatyas, tumbok din kay Meow Meow. Napakaganda ng C4 niya. Suporta lang sa D5. Bakit po mga kamatyas? Kasi po dito naman, kung kakapturin ang pawn, hindi ko mo inoferan tayo ng tutukan ng pawn sa exchange, kakainin natin. Lagi nating i-consider, pabor ba sa atin o papabor sa kalaban? Kasi pag kinapture, di ang pangkakapture, pabor yan sa black. Na-open na yung diagonal mamaya, di ba? Or sooner or later, magde-develop na ang light square bishop nang walang kahirap-hirap. Kaya kung consider natin yon mga kamatyas, kaya dito, nag-C4 si Meow Meow. Ano plano? Kapag may D5, ipit. Kapag may D7, nananatiling hindi malaman paano i-develop ang light square bishop na ipit. Okay? At dito po, nag-bishop C7 lang, umatras lang si Fausti at tumatiming na, pwede nang capturein ito, kakapturein na. Pag knight F5, tamaan man ang knight sa gitna, wala nang mahahunt o walang matitreat na bishop sa D6 kasi umatras na. Okay, yun ang mga planuhan, At dito nag-queen H5. Nako, nangangamoy sacrifice. Ginuhitan ko talaga yan, Nangangamoy sacrifice sa H6. At the same time, depensa na rin po sa pawn D5. Grabe, ganda ng latag ni Meow Meow. Nagugustuhan ko talaga dito, Knight G6. Ang ganda rin po ng depensa ni Fausti. Kumbaga, itong knight, hindi lang basta parang makadagdag ng depensa, proteksyon sa king side, kundi meron din pong option to play queen h4, yung queen to queen option na ma-endgame. Bakit po kailangan i-endgame? Under attack kasi si Fausti dito. Pag under attack kayo mga kamatyas, i-endgame nyo. Alisin nyo yung mga pyesa, exchange. Pag kayo umaatake, huwag kayo makipag-exchange. Mawawala ang lagablab ng apoy ng pressure. Yan ang mga principle So, knight G6, ayun Kaya ang ginawa ni Meow Meow, nag-knight F5 siya. Pamigil sa paparating na queen H4 at itong knight F5, syempre kahit papaano ay namumula yung H6 and G7 na parang may nagbabadyang palanding ng atake o sacrifice. Ang ginawa ni Fausti, nag-queen F6 para kahit papaano makayakap siya sa king side talaga, At dito, nag-bishop D2. Pinalibre dito ni Meow Meow yung pawn sa B2, Pinapalibre niya. Pain. Bishop D2. At the same time, kung hindi man kainin yung pawn sa B2, magbi-bishop B3 ay manunundot, salbahiski threat. Susundutin ang queen. Pero dito mga kamatyas, grabe, hindi magulangan itong 12-year-old na si Fausti. Rook E5, accurate defense. Naalala ko yung mga depensang Malakarpov and Petrosian. Ganyan sila dumipensa. Rook E5, pin muna sa knight. Pero, kaunting kaalaman lang po, alam ko nasa isip nyo, paano ba kung capturing yan? Ano ba laman? Ano mayroon? Saka tutuluyang sacrificean doon sa H6. May ganyang gulo-gulo, naramdaman. Nakita rin yan ni Fausti. Pag kinain po kasi, may rook AE1. Yun yung mga ganong diskarte. Ibibitin lang yung kain doon kasi wala namang kasunod So rook AE1 para to take advantage na late pa ang developments ng queen side. Kung makipag-exchange ay magiging isang malaking threat
ang tore doon sa back rank. Napakalaking threat niyan. Wala, di pa makaporma. Tulog pa mga pyesa sa queenside, mga kamatsas. Ang ganda, no? Kung iiwas naman, may ganun naman ako nakikita. May D6 muna. Halimbawa, kung gumanon, iniisip ko yung mga ganun Yung mga ganun-ganun ba? Pero dito po, Bishop B3. Tapos si C5, mga ganun-ganun. So, et cetera. Pero kitang-kita po sa evaluation bar, hindi mapag-aakila na talagang grabe ka lamang na ang puti. Pagka kinagat yung pawn sa B2. Grabe, no? Pero balik tayo sa tumbok na depensang ginawa dito ni Fausti. Bishop C2. Bumaba para depensahan. Nag-D6 na. Time na para bigyan naman ng trabaho ang light square bishop. Puwersado mag-G4 para sapatan ang depensa ng knight. Kinapturan lang po ng pawn sa D5. Kinapturan lang din. Dito mga kamatsas, baka mapaisip kayo o mapatanong sa inyo na, Coach, pati hindi sinundot ng bishop? Pin na yung rook at queen Kasi po ang gagawin, kakapturin lang yan dito. Ang ganda sana nung knight F4, kaso may queen H4 lang din. Yan. Kakainin lang. Talaga magpapakwality Kain sabay kain ng pawn na dito. Kahit quality down ang black, tingnan nyo ang evaluation bar. Isang malaking lesson ito na hindi ko mako-quality down kayo, lugi ang palitan, lugi na. Hindi po. Sa position ang basihan, yan ang number 1. Yan ang primary evaluation, mga kamatsas. Secondary lang ang mga material. Tandaan nyo po yan Quality ng position ang number 1 na dapat ma-achieve. Kaya nga ang art ng chess napakataas High level Kasi position muna ang unang dapat i-consider. Yan may knight F4 na paparating mamaya. Ayan mga kamatsas, sa pag-aakala ng puti na dalawang tore yung kanya, lugi pala sa position. Kaya, ang ginawa ni Meow Meow, kinapturan niya muna sa D5 at nag-bishop D7. Ayun na, time na, nakapag-develop na. Nakahinga na, kumbaga, sa wakas, nakadevelop din. At nag-rook A D1 at dyan naman po nabigyan ng bad move sa side ni Meow Meow. Dito po ang gustong itira ng computer, tuluyan na ang bishop C3. Sasalpakan ng knight sa F4, kakapturin ang tore, kakapturin ng queen, pa-quality talaga ganun. May kain daw doon, and then kain dito, tapos kakainin doon, sacrifice na, knight E2 check, ang layo talaga. Ang layo na malawak. Pero dito slightly better lang ang black. Pero tingin ko po itong lalim nito, parang ang hirap makita talaga sa human side. Hindi nakita ni Meow Meow. Masyadong complex at complicated. Kaya ang ginawa, natanaw niya is rook A D1. Kumbaga sa paliwanag ng sa atin, sa human side, rook A D1, develop. May trabaho na ang tore. At the same time, syempre, pang depensa pa rin mamaya yan sa D5 pag umalis na yung bishop. Balik tayo. Nag-rook A E8 lang, battery sa E5, palakas lang. Nag-queen H3. Ayun. Sa inis ni Meow Meow. Grabe ka, Fausti. Hindi ako makaporma sa ano mo. Kasi pag bishop C3, laging may knight F4 Ngayon, nag-queen H3 para kahit paano makatakbo kagad yung queen, Pero teka muna mga kamatsas, what if mag-G5 pala, Pag nag-G5, parang atake, akakain dito. Okay, naging tanong ko lang, nakapin pa pala yung queen. Pag kinain yan, kain. Oo nga. So, malalamangan lang exchange daw ng puti bigla. Balik tayo sa queen H3 at nag-bishop to B6. Ikinakasalang na may mga pressure dyan sa diagonal na yan. Nag-A4 po si Meow Meow. Ayun. Blunderations, hindi lang po bad move ang tinira. Dito po, ang accurate daw ay Queen G3. Queen G3 lang. Or King H1 iwas sa potential na magagawa ng bishop. Or B3 lang. Yan, malayong tira na pero tama pa rin yan. Pero dito mga kamatsas, pag A4 ni Meow Meow, natumbukan ni Fausti ang mabigat na tira. Rook C8. Tempo, atake muna sa bishop. Nag-queen D3. Ayun, dinipensahan. Another bad move ang binigay. Dapat daw po ang tira ay bishop D3 mga kamatsas. Okay? Dahil nag-queen D3, ayun, lumabas na po dito ang brilliant na naman. Naku, kukunin na naman ito ng Internet Chess Club. Pang-puzzle talaga, 100%. Kukunin na naman to. Pakiguess nyo mga kamatsas, ano kaya yung brilliant
na nakita dito. Tumbok ni Fausti sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Post nyo lang kung gusto nyo pang mag-analyze ng matagal ha sa tuwing nagbibigay tayo ng puzzle. Ayun no, Rook takes F5. Aray ko, may ganun pala. Ayan, bago natin tuloy, palambing naman po, pa-subscribe naman ng channel na to. Click nyo lang ang subscribe button. Maraming salamat. Rook takes F5. Ano ang laman? Kinapture po ng pawn. And another brilliancy prize. Knight E5. Hindi pa pala. Good move lang. Queen B3, another brilliancy prize. Ito na. Boom. Grabe, ginawang puzzle ba? Sabi ng ka-teammate ko, naalala ko, puzzle ano? Ayan, ka-teammate kong taga Mindanao. Ayan, shout out sa'yo. O sa mga ka-teammate kong mga taga Mindanao dati nung college, naririnig ko, puzzle na. Queen C3 at dito po, Bishop E4 mga kamatsas. Yan pala. Grabe ang naaninag ng batang ito. Pag Bishop E4, ito na po ang pupuntang napakamapanganib na almost unstoppable attack. Knight F3 check. Hindi makatulak-tulak ng pawn, pumatak ang Bishop. Di makapalag. Ito na yung paparating. Tanong, ano ang pamigil sa Knight F3 check? Nako, lagare, windmill ang mangyayari. Nag-Queen G3 si Meow Meow pero pagtira po ng Knight F3 check, game over mga kamatsas. Grabe itong makakakuha ng napakalapit na youngest ever Grandmaster Faustino Oro. Pag-check, resign. Bakit po? Wala, kahit saan pumunte. King H1 kakainin lang yun. Check pa. O di haharangan ng pawn. Pagkaharang, naku, kahit ito pala gawin, capturein ulit. Kahit balikan lang, tusok-tusok. Aray ko ang tawag dyan, mga kamatsas. Grabe tindi ng batang ito, pang Grandmaster na talaga, no? Oh, hot and spicy. Ayan, mamaya silipin natin yung kanilang mga standings ha, pero sunod kagad natin ang best game naman na napili natin sa bakbakan ng Masters Division. Bago natin simulan ng matindihang laban na ito, sa mga gusto pong sumali ng Internet Chess Club Raffle for next week Tuesday live streaming, ay makikita nyo lang po ang Google Form link sa description below. Mag-register na po kayo, may tatapusin lang kayong task doon para kayo ay makapag-register na. Okay, ang ginawa dito ng World Cup champion, Yakubir Sindarov ng Uzbekistan, nag-E4 kontra sa batang Super GM ng Turkey. Parang ano lang yan, 14 or 15 years old lang yung batang yan. Bishop C4, tinirahan ng Bishop's opening. Ayan, naalala ko dito si Wesley. Paboritong opening din yan nung bata pa si Wesley. Knight F6, okay, may threat kagad sa E4. At nag-D3, dinipensahan. C6, magdi-D5 na kasi yan eh. Nag-Knight F3, threat muna sa pawn E5. At nag-D5 na, tinuluyan na kagad. Bishop B3 lang. Pag kinapture to, may capture ba dun bawi? Bishop B4, check. Kakaiba, no? Pero, teka muna mga kamatsas, ano? Sigurado kung ako may tanong, lalo na, nagkatanong din kayo, no? May tanong din kayo sa inyong isipan. Teka muna, paano kung capturein yung pawn sa E4? Para maliwanag sa atin, ano ba ang gagawin dito na tama? Magna-knight G5, o yun, oh. Kaya magulo sa akin eh. Ang iniisip ko lang is knight takes E5. Pero what if knight takes E5? Hindi pwede, patay kang bata ka. Pag nag-knight takes E5, may queen A5, check, aray ko. Trap, tangay kagad yung knight. O yan, di ba? O opening pa lang sa mga laro ng Super GMs, dapat naiintindihan natin. Yun pala, may knight G5. Ayun, may threat doon sa F7. At anytime, pwedeng mabawi yung pawn sa E4. Pero ang pinaka-vital na paparating dyan is yung threat sa F7. Ayun, maliwanag na. Kaya pala hindi makain yung pawn sa E4. At tingnan natin itong Bishop B4 check naman. Nirelease kagad ang Bishop with tempo. Okay, para makapag-castling kagad. Okay, gets na. Bishop D2, sinangga. Okay, bookline pa ito. Bishop takes D2, Knight B takes D2, at nag-Knight BD7. Sinuportahan na yung E5 at nag-castling. Castling din at nag-Rook E1. Nako, ito na, nagbabadya na, nakakapturing yung pawn D5 and makakuha or makuha yung pawn sa E5. Nag-Rook E8 para sapat ang depensa. Nag-D4. Ay, yan ang mga binibiling tiers.
Mga tears of joy. D4 pasabog. Teka muna. Okay. Kinapture ang pawn D4. Kinapture ang pawn D5. Takes, exchange ng mga tore. Queen takes E1. Knight takes D5. Bishop takes D5. C takes D5. And Knight takes D4. Okay, dito po, unang latag pa lang, unang tingin pa lang, slightly better ang white. Bakit po? Kasi yung pawn sa D5 isolated. Yan ang tatargeting dyan na long term ng puti. Plano para mapabagsak yan. Knight F6. Knight F1 at dyan na po lumabas ang bagong luto. Ano ba ang mga sikat na pagkain sa Uzbekistan? Yan. Kasi po dito ang old line ay Queen E3. Inimprove lang ang Queen para ang basa ko dyan ilalagay yung tore sa E-file and then battery. Ayan. Ang gumawa niyan ay si Wesley So. Laro noong 2006, laro niya kay GM Torre. Parang gusto kong tignan to Laro pala ni Wesley So ito at GM Torre, 2006. Nako. O kaso analysis lang yun pagka pinakita ko, hahaba At natabla. Galing ni GM Torre 2006 yun mga kamatyas. Ilang taon ba si Wesley nung 2006? Almost 20 years ago na rin, ano? 20 years ago na pala. 2026 ngayon. Grabe, Queen E3 Wesley So versus GM Torre 2006. Siguro pasadaan na lang natin sa mga susunod mga kamatyas, ano? Kung ano nangyari sa laban nila. Balik tayo sa Knight F1 na bago ni Sindarov ang tira ni Wesley. Queen B6, Knight B3, hinarangan kasi po kakainin yung pawn B2, yun ang purpose Knight B3, A5, pang-alis ng harang para maka A4 at matuloy ang pagtatangkang makain ang pawn B2. Queen E3, ayun, di na pinatagal dito ni Sindarov. Queen to queen na tayo. Umilag o umiwas si Erdogmus. Bakit po? Napakagandang pag-ilag niyan. Kasi kung makikipagsabayan po, lugi sa endgame ang black dito. Bakit? May isolated pawn Tatargetin yan. Lugi sa endgame yan. Kaya alam yan ni Erdogmus na madidihado siya sa gapang ng endgame. Kaya nag-Queen B5. No? Maintain muna ang mga pyesa and A4 pa rin ang nangungulit na paparating. Nag-Queen D4. Ayun, may suporta na. Kahit na mag-A4, okay lang, suportado na. In A4 pa rin. And Knight D2, so suportado na po, no? At nag-Bishop E6 develop, nag-A3. Okay. Para pigilan naman yung paparating na A3 kasi ito po ay magkikreate din ng kahinaan sa puti pag naka-A3 ng ganun-ganun lang In A3 muna. Nag-Rook C8, tineret ang pawn C2, Knight E3, ayun, depensa, at nag-H5, H3, ayan, para kasi yung H5, nagbabadya rin kasi ang black ng may mga ganun mamaya, nag-H3 na. So, extra pasingaw pa, no? Beneficial yan sa White King na magkaroon ng pasingaw para kung magkaroon man ng atakihan sa baba, sa back rank, ready na. May tatakasan na yung King. Knight E4, ayan na. Nanggulo na ang batang ito. Talagang pasabog na, nag-Rook D1 lang. Ayaw naman magpagulo ni Sindarov. Rook D1 lang. Pero ano ba ang laman pagka pinagkakain yan? Para at least maintindihan natin. Kain. So unang-una po, pag kinapture itong pawn, may bawi sa pawn B2. Yan nga ang dumidepensa sa pawn B2 Diba? So ang gagawin dito, mag-Rook D1. Yun nga lang, since nakakapture na, natulungan yung bishop na gumanda ang galamay ng control. Pabor yan sa black. Gumanda yan kahit paano. May diagonal na makontrol, di ba? Makokontrol balik tayo. Kaya ginawa ni Sindarov, mini-maintain niya yung pawn sa D5. At the same time pala pag kinapture to, mawawala na yung target na isolated pawn sa D5. Yun pa isang paliwanag doon, di ba? So kaya nag-Rook D1 lang to maintain, no? Maintain lang, may target pa rin sa pawn D5. Nag-Knight D6. Saan pupunta yung knight? Pupunta ba dito o dito sa C4? Nag-Queen E5 na. Tineret ang knight. Queen B6, depensa muna. Knight F3. Walang makain sa C2 at B2 si Erdogmus. Knight F3, dito pupunta. Or dito pupunta sa G5. Nag-Knight C4. Okay, time na para manggulo talaga. Kinain ng rook. So may threat sa pawn C2. C3 lang muna.
May hanging sa pawn B2, natakpan na ng queen. May kain doon. Kinain, knight G5. Dito pala ang kuntirya dito ni Sindarov. At baka makalimot, may mga check-check pala dun Nag-queen B6. Teka muna mga kamatyas. Ayan, bago natin na explore, no? What if mag-queen takes C3? Okay. Hindi ko napansin to. Kasi iniisip ko kung check doon, may harang naman ng tore May rook takes D5. Ano? May ganun. Na hindi pwedeng kainin ang queen. May matchas doon. Di makakadungaw ang king kasi may knight na nagbabantay. May backrank matchas. Ay, mapanganib pala talaga ito. Talo kagad ang black. You know? On the spot, talo kagad pag ganyan ang ginawa. Instantly, talo kagad. Pag chumek dito, gaganon lang silipin lang check, ganon. Doon tayo para walang check doon. Kakain lang dito, talo kagad. Aray ko. Boss, patal. Harang, kain lang, fatal. Grabe. Kaya pala di pwedeng capturein to. Patay kagad. Nag-queen to B6 para support sa bishop. Nag-rook takes D5 pa rin. Grabe pala si Sindarov. Kaya World Cup champion tong 19-year-old lang to, mga kamatyas 19 lang din yan. Bata pa. Rook C8 force to protect the back rank and nag-rook D4. Ano plano ng rook D4? Threat lang dun sa pawn A4. Siyempre para makailag na rin sa threat kasi kakainin na Queen B1 checking H2 at nag-Queen F5. Another precise move by Erdogmus. At nag-Queen E3. Siyempre, ang umaatake, sabi ko nga kanina, pag kayo nasa attacking side, avoid simplifications of pieces or exchange as much as possible. Avoid nyo. Meron pa namang paraan para makaiwas sa exchange Nag-Bishop D5, mga kamatyas. Ayun. At dyan po, nag-blunderacious etong si Erdogmus. Yan ang aray ko na tinatawag. Dapat daw po ang accurate dito, Bishop D7, at Bishop to B3, and Queen F6. Yan ang okay pa, mga kamatyas. Pero, pagtira ng Bishop D5, ayun, mayroong hindi napansin dito si Erdogmus. Na pagtira nun, halos bumi ang posisyon. Bumigay. Pakiguess nyo yung tira ni Sindarov na napakaganda. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Ang ganda ng G4. Perfect. Yung queen kasi, yun ang dumidepensa sa bishop Takes, takbo, and queen D3. Pinilahan, aray ko. Check, ayun. Buti may pantempo ilag pa. King G1, Bishop E6, umiwas. C4. Parang nahinto Dapat daw po tira. Ay, oo nga check na pala doon. Ba't di chinek? Grabe na yung sundot na yun King F8, kain dito, kain dyan, Rook D3 para may check doon. Maggaganon para ma-prevent yung check. King G2 para itutuloy pa rin ang Rook F3 sabay King E7 and Rook F3. Grabe. Wala na. Winning na to. Lakbay aral na yung Black King Itsura pa lang kahit di mo na ituloy habang pag ganyan ka-expose yan, naku po, nangangamoy na yan mga kamatyas. Okay Okay na yan. Huwag na nating idulo pa na makita. Sayang yung sundot na check pero ang ginawa, nagsipor pa si Sindarov. Kasi kakainin yung pawn C3 Siguro dun siya naalangan. Nag-King F8, takbo na kagad. Huwag nang intayin yung check doon. Kinain, Rook D7. Kung ako po ang titira, parang gusto ko talaga yan. Kasi parang susundan ko na lang ng check dito, maka-atake. 'Di ba? Pero ang accurate move pala ay Queen H7. Yan pala. Palagay lang. Latag lang. Paparating lang. Diyan lang pala. Balik tayo mga kamatyas. Okay. So dito tayo sa Rook D7. Nag-Queen F4 to prevent the Queen F3 check. At nag-Queen G6. Ayan na. Gumuguhit na ng mga pamatyas attack. Queen takes G7 ang threat. Queen F6 obligadong yakap muna ang queen sa king para hindi muna para mapayapa. Nag Queen H7.
Queen H6, another good defense by Erdogmus. Queen E4, iwas ng iwas, takbo ng takbo. King G8, accurate move ulit. And nag-King G2 muna. Kasi may check doon, may mga kain doon. B6, iniwas din po ang under threat pawn, pero dapat daw ang tira ay Rook F8. May Rook F4 threat, mga ganon. Mahirap na makita to sa accurate defense, no? B6, iniwas lang ang pawn. And nag-Rook D6, hinabol lang. Bagsak ang E6 or ang B6. Nag-Rook F8, nakita din ang tamang depensa. Kinain lang, Rook F4 at nag-Queen E2. Tiyaga muna si Sindarov. Nag-Rook D4. Ano plano nito? C5. Queen G5. Wala na. Tuluyan na. Ito na. Dito na bumigay yung nerve ng bata. Dapat daw po ang tira ay King F7. Kaso nakakailang gawin kasi parang tipong ilalabas pa yung king ang dami-daming check na paparating. Nakakailang pero nag-Queen G5, balik tayo sa nangyari. Kinainan, King H7, F3, dinipensahan para solid ang G4. Pero hindi po nagustuhan ng computer. Dapat daw, Queen F5, check. Ito na yung time na kailangan na ng queen to queen. Okay, lamang na sa rook and pawn ending. Winning na pero nag-F3, Queen D2 check, King H3, Queen F4, accurate na naman. Threat ang pawn sa F3. Queen G6 check. King G8, sakto. Walang check kasi may queen Grabing panukat yan. Ang galing. Queen E8 check, King H7. Queen H5 check. And nag-King G8, Queen F5. Ayun, para mapigilan, madepensahan ang pawn F3. Kinain na. Tama. Tama. Rook C4, accurate. C6 and King F7. Evaluation bar, kitang-kita, equal lang. Rook A6, King F6, good move, kakainin yung pawn. Nag-Rook A5, dinipensahan, bumigay lang yung pawn sa C6. King G4, check, F4, and nag-Rook D4. Ano na? Awatin na natin, tabla na. Pero nagkapisakan to. Nagkapisakan. Nag-Rook A6 check, and then nag-King F7, at nag-King G5. Rook D1, nag-Rook A7 check, gumanon. Tingnan natin kung saan bumigay dito. Nagkabigayan to Natalo pa puti dito Joke lang. Nasa winning side, natalo pa. Tingnan natin kung ano naging resulta. Ayun Yun ang mali. Wait lang, balik po natin Isang tira lang kaya advice ko sa mga bata sa mga nagpapalakas, aral kayo ng rook and pawn ending. Mag-aral kayo. Yan, Rook G2. Isang tira lang. Talo kagad ng black. Ano accurate dito? Ang accurate po pala ay Rook H1 check. Pagka gumanoon, Rook G1 check. Pagka gumanoon, Rook F1 check. Pagka gumanoon, Rook E1 check. Puro check ang gagawin pala. Pagka gumanon, Rook D1 check. Pagka gumanon, konti lang po mga kamatyas pagka gumanon, gaganon. Kukuhanin naman to. Kukuhanin din yung pawn F5 hanggang sa maitulak din yung pawns. Yan ang dapat pala accurate pero dito po, grabe, isang tira lang. Grabe, kasi unang-una yung king kasi ipit sa gilid. Parang kung ako nga naman or tayo nga naman, i-maintain natin yung tore na passive yung king, di makatulong. Pero talo ka agad Gumanon. Dito, push. Talo pala kagad yun. Grabe naman yun. Ayan unang tingin parang walang progress na mangyayari. Paano natalo to? Ayun. Boom! Di napansin, di na aninag ni Erdogmus yung ganyang output ng outcome ng endgame. Pag kinain kasi ng king, check, then promote. Kinapture. May Rook H8. Ay, ganun pala. Sakit! Ayan, magpo-promote na. Hindi makain dahil may check, kuha ang tore. Kung di naman kakainin, magpo-promote. Hay, grabe. Itong video na to, sagana sa kaalaman ito hanggang endgame. Itong video natin na to. Ang galing, nakakamangha. Kung di man capturein ito, halimbawa, gumanon lang mga kamatyas, kakainin yun. Pag kinain, push! Kahit magche-check pa yan, lapitan lang yan. Check pa rin dun yun pa rin ang plano. Almost sugswang dito. Sugswang, halimbawa, gumanon lang, waiting, check! Pag kinain, check, promote. Pagka gumanon, yun na nga. And then, magku-queen or pag kinain, may check doon.
Grabacious. Grabacious mga kamatsas. Ang percentage dito, accuracy 94.6 kay Sindarov, 89.5 naman kay Erdogmus mga kamatsas. At pakita ko na sa inyo ang kanilang mga standing. Alright, so challenger section muna tayo. Standing after round number 5 mga kamatsas. Ito po. Ayan, alisin ko muna yung kanilang mga pictures. Ayan, para makita natin. Nangunguna si Suleymanli pa rin ng Azerbaijan. 4 points tied sila nila Faustino Oro and Andy Woodward ng USA. Yan po ang mga leading dito sa challenger section. And si Meow Meow ay castling queenside na. 3 na po ang talo niya. Pang number 9 siya. Ganda ng simula niya, no? Bumigay lang siya ng mga, nung tinamaan siya ng mga, natalo siya sa Grandmasters. Sayang, pero bawi pa rin. Dito naman tayo sa Masters Division. Ang nangunguna ay si Hansmoke Niemann. Tied sila ni Nodirbek Abdusatorov. Tabla sila kahapon eh. Tabla yung laro ni Niemann kahapon eh. Pero ang starring talaga, ang nag-highlight talaga, laro ni Jakovir Sindarov. Ayan, 3.5 din pala. Grabe itong si Sindarov na napakagaling. Ganda ng application ginamit niya sa kanyang last game o last round fight. Okay mga kamatsas, at round number 6 po ay pahinga. Ganun po talaga ang rules pag standard time control. After ng 5, papahinga muna ng isang araw, then proceed. Kaya wala pong laro mamaya ng round number 6. Abangan natin mga kamatsas. Sana po natuto kayo. Maraming salamat po. Muli lambing lang. Kumbaga, masarap sa kalooban po namin na mag-subscribe po kayo sa katulad naming naglilingkod na content creator. Subscribe na po kayo sa channel na to mga kamatsas. And don't forget to click the notification bell all. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik ng ating mga video lessons. Sana po matuto kayo. God bless po sa ating lahat mga kamatsas.